A blessed, blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Magandang araw po ulit sa bawat isa sa atin, no? Sa unang araw ng linggong ito, Monday. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon, no? Summer na talaga. At muli tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan, bago tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na kaloob mo sa amin at sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapalang patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng mga biyaya at pagpapalang ito na aming natatanggap ay patuloy na maging liwanag, Panginoon, sa lahat ng taong nakakakita sa amin. Tulungan mo na makita nila, Panginoon, na ito ay buhat sa iyo, Panginoon, at walang ibang pwedeng magkaloob ng mga ganitong pagpapala, Panginoon, kundi ikaw lamang. Gayon, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ay patuloy mo po nawa silang ingatan, gabayan, basbasan at pagpalain, Panginoon, at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Buksan mo aming puso at isipan. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming mapag-aaralan at lahat ng mga salita mo na maririnig namin ay patuloy na tumanim sa aming puso at isipan at patuloy na mag-manifest sa aming buhay, Panginoon. Patuloy na maging liwanag, Panginoon, sa lahat ng taong nakakakita sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, na ang mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagsubok at pagkakasakit, Panginoon, ikaw po nawa ang humaplos sa kanila at patuloy na magpagaling sa kanila at patuloy mong ipagkaloob, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, ang naaayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. At Ama, patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa araw na ito, ang ating morning devotion ay may pamagat na Flight of Ichabod. Ayan, Flight of Ichabod. Ichabod pala, sorry. Ichabod? Ichabod siguro. Flight of Ichabod. Ayan. At ang ating teksto ay matatagpuan sa unang Samuel, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 22, or 1 Samuel chapter 4, verse 12 to 22. At ito po yung sinasabi sa English. The same day, a Benjamite ran from the battle line and went to Shiloh with his clothes torn and dust on his head. When he arrived, there was Eli sitting on his chair by the side of the road, watching because his heart feared for the ark of God. When the man entered the town and told what had happened, the whole town sent up a cry. Eli heard the outcry and asked, "What is the meaning of this uproar?" The man hurried over to Eli, who was 98 years old. Wow, 98 years old na siya noon. And whose eyes had failed so that he could not see. So malabo na yung kanyang mga mata. He told Eli, "I have just come from the battle line. I fled from it this very day." Eli asked, "What happened, my son?" The man who brought the news replied, "Israel fled before the Philistines, and the army had suffered heavy losses. Also, your two sons, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God
has been captured. So, napaka-sad news nito, no? When he mentioned the Ark of God, Eli fell backward of his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and he was heavy. He had led Israel for 40 years. Oh my gulay na bumagsak siya at mabigat siya, matanda na, no, nasa 90s na siya no, 98, no, na broke pa yung yung kanyang leeg sa pagkakabagsak niya. So automatic na matay siya. His daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near the time of delivery. When she heard the news that the Ark of God had been captured and that her father-in-law and her husband were dead, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. And she was dying. The woman attending her said, "Don't despair. You have given birth to a son." But she did not respond or pay attention. O nga naman, sa dami nung pinagdaanan niya, no? Sa dami nung bad news na narinig niya. She named the boy Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel." So, yun pala yung meaning, no? The glory has departed from Israel because of the capture of the Ark of God and the death of her father-in-law and her husband. She said, "The glory has departed from Israel, for the Ark of God has been captured." Sad news, no? Parang napaka-heavy, no? Napaka-heavy na pangyayari ito, no? Gayunpaman, nagpapasalamat tayo, no, sa pagkabasa ng banal na kasulatan at napakabigat, no, na pangyayari ito, sunod-sunod na sad news sa kanila. Nung pandemic, napakadami rin na ganyan, no, na sitwasyon. Parang ito yung ayaw na nating balikan na situation sa buhay natin, kung saan halos tuwing bubuksan natin yung balita, puro number of death, no, yung bilang na tumataas na bilang ng mga taong namamatay. At saka kung gaano kalawak na, no, yung sinasakop nitong nung sakit nung time ng COVID. Kaya parang ito yung sitwasyon na parang ayaw mong ayaw mo nang maulit pa, ayaw mong mangyari sa kahit kaninong tao. Ayan. So, etong morning devotion natin, no, sa kabila nito, there is good news naman. Yan, no? Kasi etong si Ichabod, no? Hindi pala maganda yung meaning ng Ichabod, no? No glory ang ibig sabihin, no? So, dito sa ating morning devotion, na titled Flight of Ichabod, in the legendary in the legend of Sleepy Hollow, ayan, Washington Irving tells of Ichabod Crane, a school teacher who seeks to marry a beautiful young woman named Katrina. Ayan. So, shout out sa mga batang 90s kasi may movie na Sleepy Hollow, no? Si Johnny Depp yata yung bida, no? Pero bago siya naging movie, isa siyang novel na ang title The Legend of Sleepy Hollow. Yan. So, okay. Key to the story is a headless horseman who hunts the colonial countryside. One night, Ichabod encounters a ghostly apparition or horseback and flees the region in terror. Okay, so itong horseman na ito, no,
nagdadala ng terror dun sa lugar, no? Kasi ano nga siya no, pumuputol ng ulo, parang ganon. So it's clear to the reader that this horseman is actually a rival suitor for Katrina, who then marries her. Ayan. So kalaban pala talaga niya to sa puso nitong taong nililigawan niya, no? So siguro yung pagka napanood niyo yung movie, no, maaalala niyo to. Anyway, etong si Ichabod, etong name na Ichabod, no, is a name first seen in the Bible. So, dito siya una talagang lumitaw, no, doon sa binasa natin kanina, no. And it too has a gloomy backstory. Ayan. So, dun sa pagkakabasa natin kanina, alam na natin, no, yung background nitong pangalan na Ichabod. So, while at war with the Philistines, Israel carried the sacred ark of the covenant into battle. Bad move, no? Bad move. So, bakit nga naman nila binitbet yung covenant into battle? Pero naalala ko to, pinag-aralan natin to nung sa online ni kapatid na John, no? So, Israel's army was routed and the ark captured. Yun. Hophni and Phinehas, the sons of the high priest Eli, were killed. Eli too would die. When the pregnant wife of Phinehas heard the news, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. With her last words, she named her son Ichabod, literally, no glory. So, yun talaga yung ibig sabihin ng Ichabod, no glory. So, the glory has departed from Israel, she gasped. Yan. Thankfully, ito yung good news, no? Thankfully, God was unfolding a much larger story. His glory would ultimately be revealed in Jesus, ayan, who said of his disciples, I have given them the glory that you gave me. Yan, that you, no, the Father gave him, no? Kaya binibigay din niya sa atin yung mula sa Ama na glory, bit-bit ng ating Panginoong Jesus, at ito ay ibinibigay din niya sa atin, no? So no one knows where the ark is today. Yun yung hindi na natin alam kung nasaan, no? But no matter, no? Ito, Ichabod has fled. So, wala si Ichabod. wala na yung ganong pangyayari. So, through Jesus, God has given us His very glory. So, napakaganda, no, na paalala sa atin sa umagang ito, no, sa Monday na ito, na dala ng ating Panginoong Jesus ang glory sa bawat isa sa atin. Kasi nung panahon nitong nila Eli, no, kung saan na-captured yung Ark of Covenant, no, na na-capture, nakuha, no, nawala yung glory sa kanila, no? At yung glory na yan yung nagbibigay ng kapanatagan, nagbibigay ng inspirasyon, no, nagbibigay ng lakas ng loob para magpursu, magpatuloy, no. Doon sa panahon nila nawala, no, nanghina sila, lalo na nung mabalitaan ni Eli na nakuha na yung Ark of Covenant, tapos na-capture na yon, tapos namatay yung kanyang mga anak, tapos bumagsak siya, no, parang sunod-sunod, no, na pangyayari. Kaya minsan pagka nakakarinig ka ng mga ganong news, parang nang hihina ka din. Pero ang good news bit-bit ng ating Panginoong Jesus, dahil yung glory na mula sa ating Panginoong Diyos ay bit-bit niya at i-share niya, no, ibinigay niya sa bawat isa sa atin mula sa kanyang salita, no, mula sa mga apostol na nagpahayag nito, lahat ng mga
anak ng Diyos, no, ng mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus na nagpahayag ng salita niya, no, andoon yung glory. Napakahalaga, no, ng glory. Sa Tagalog ito ay ang kalwalhatian, no, ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At alam mo, nandoon sa itinuro na prayer, no, sa Matthew 6:13, no? And thine is the kingdom and the glory, 'di ba? Nakalagay doon, no? Sa prayer, yung sa doxology, no, na part na pagka nanalangin may doxology doon na binabanggit doon na sumaatin nawa, no, ang kaharian at ang kalwalhatian. Yun. So napakaganda na paalala sa atin na ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos ay mula sa ating Panginoong Jesus, no, na i-share niya sa atin mula sa ating Panginoong Diyos na ibinigay sa ating Panginoong Jesus at i-share sa atin. Kaya ito yung kapanatagan na meron ang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. So muli, a blessed morning sa bawat isa. A blessed morning kay Ading Shirley, ayan, at sa lahat ng kasama mo ngayon, no, kung saan ka man, kung ikaw man ay naglalakad-lakad, no, naku, hindi ako nakapaglakad-lakad ngayong araw na to. Pagkagising ko, dami ko nang naasikaso, no, kaya hindi ako nakapaglakad-lakad. So sana tomorrow makapaglakad-lakad ako. Ayan. So muli, bago tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa salita na aming narinig sa araw na ito, sa paalala mo, Panginoon, na ang kalwalhatian, Panginoon, na kaloob mo sa aming Panginoong Jesus na ibinahagi niya sa aming Panginoon ay siyang patuloy na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapanatagan, ng masayang damdamin, Panginoon, at pag-asa, no, sa hinaharap. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo kami sa lahat ng aming gawain. At tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga task. Anuman ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, anumang pagsubok ito, Panginoon. Tulungan mong mapagwagian namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyong tulong. At tulungan mo, Panginoon, na makita ang iyong kapangyarihan na siyang kumikilos, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito na aming kinahaharap, at nawa makita ang katagumpayan na ito ay buhat lamang sa iyo. At muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito at patuloy namin hinihiling ang iyong presensya sa aming buhay sa lahat ng oras at bawat araw sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po nawa ang aming kasama. At muli, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning sa ating lahat, sa mga manunood ng replay ng live na ito. See you later sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Joanna. Ayan. Ako, one week na lang, no, natitira sa March. Napakabilis, no? April na after this week. Ay, tama ba? April na after this week. Ay, hindi. May 31 pa pala. Ayan, next week. So, muli, see you later and God bless.